Sabi nila, kapag ipinanganak daw tayong mahirap ay hindi natin kasalanan. Ngunit pag namatay tayong mahirap ay mayroon na tayong kakulangan. Gasgas mang maituturing ang pahayag na ito, ngunit sa ilan ay hindi nila ito pamantayan. Mga taong pinagkaitan ng karapatan sa ilalim ng mga taong makapangyarihan. Posible kaya magkaroon ng pag-iibigan sa dalawang taong langit lupa ang pag-itan o ito magdadala sa kanila sa tiyak na kapahamakan? Paano ka makakatakas sa isang kasunduan kung buhay mo ang nakasalalay? Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwentong pag-ibig na aking ibabahagi sa inyo na tiyak na kapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Biglang dumampi ang labi ni Sophia sa labi ni Rafael, dahilan ng pagtahimik niya. At wala siyang nakikitang dahilan para umangal. Mabilis niyang hinawakan ang batok nito at hindi nagpatalo sa paggalaw ng labi nito sa kaniya. Kulang na lang ay higupin niya pati ang kaluluwa nito para maramdaman kung gaano siya kasabik at kauhaw sa taong kasalo niya ngayon. Nagsisimula siyang ganahan at sa isang iglap parang nawala ang matinding kirot na kanyang nararamdaman dahil sa klase ng gamot na nagmumula kay Sophia na ilang saglit lang ay humiwalay sa kaniya. Ilang segundo bago ito nagsalita. Iyong kasundo ang sinasabi mo, saka na natin pag-usapan kapag magaling ka na. Sophia, wala akong sakit. Aniya, pero parang wala itong narinig dahil agad itong umalis sa gilid ng kama kung saan niya ito pinaupo kanina. Bilisan mo ang pagpapagaling at kapag okay ka na, doon ko na ibibigay sa iyo ang sagot ko. Ani Sophia bago siya tinalikuran nito at maglakad palabas ng pintuan. Mariin siyang napapikit at muling bumalik ang sakit ng hita niya nang subukan niyang tumayo para sana'y habulin si Sophia. Alam niya talaga kung paano ko babaliwin. Bulong niya saka muling isinandal ang ulo sa headboard ng kama. Isang malakas na paghampas sa mesa ang gumawa ng ingay sa silid kung saan nakatipon ang mga bagong miyembro ng isang kilalang mafia clan, ang Rivera family. Ano? Pumalpa kayo? Bakas ang pagkadismaya sa mukha ng isang lalaki nang marinig ang pahay ng dalawang tao na inutusan niya para salakayin ang mga taong matagal ng alikabok sa paningin niya. Para yun lang? Ni isa sa kanila? Wala kayong napuruhan man lang? Nagkakamot sa batok ang isang lalaking may tattoo sa pisngi. Mukhang wala. Hindi nyo naman nabanggit na marunong pala gumamit ng armas yung asawa ni Garcia. Natsyempohan kami naglalagay ng bala sa shotgun. Kaya di kami nakaganti agad sa pagpaputok niya sa amin. Ending, nabutasan kami ng gulong. Gumuhit ang gulat sa mukha ng isang lalaki, ngunit napalitan din ito ng ngisi. What the? Marunong nang humawak ng baril ang babaeng yun? Pero sandali lang. Hindi kaya sumabi tayo dito? Paano kung malaman to ni Bossing? Mayayari tayo. Wika ng isa na umatake kina Rafael pero inismidan lamang siya ng isang lalaki. Madali na yan lusutan. Kung malaman ng mga Garcia na tayo nag-ambush sa kanila, siguradong gagantihan tayo. Ani ng isang lalaki saka ininom ang alak na nasa basong hawak niya mula pa kanina. Pero baka nakakalimutan yung parte na tayo ng Rivera clan. Kaya hindi tayo pababayaan ng mga yan. Isa na tayo sa kanila. At sinusiguro ko na lalo tayong lalakas kung magiging isa rin ang hangarin natin. At iyon ay ang bumagsak ang mga Garcia clan. Bigla siyang napangisi sa mga tumatakbo sa isip niya. Pakiramdam niya ay umaayon sa kanya ang kapalaran dahil hindi siya nito pinahihirapang kumilos para makaganti sa dalawang tao na gusto niyang dispatchahin noon pa. Paliit ng palit ang mundo nila dahil ang dalawang taong nais niyang dispatchahin ay magkasama na sa iisang bubong.
Hindi na sila mahihirapan pa at pakiramdam nila pumapabor sa kanila ang lahat dahil nagiging madali na lang ang tatrabahuhin nila. Hindi na 2 tao ang tatargetin natin ngayon. 6 ng isang lalaki saka muli nagsali ng alak sa kanyang baso, kundi isa ng pamilya. Ibig niyong sabihin, pati ang anak nila ay idadamay na natin? Nagpakawala siya ng sarkastikong tawa bago ibuhos sa mukha nito ang lamang alak sa basong hawak. Napaka-estupido ng tanong mo. Umalis ka sa harap ko. Aniya at paupo na sana nang biglang bumukas ang pinto ng kanilang silid. At niluwa nito ang isang taong kanina pa nakikinig sa kanila. Maaari ba akong makisali sa inyo? Nakangising tanong ni Gilbert, ang isa sa mga kanang kamay ni Maruel Rivera. Ang mga Rivera? Hindi makapaniwalang wika ni Rafael matapos ibalita sa kanya ni Arthur ang resulta tungkol sa umatake sa kanila noong nakarang araw. Sigurado ka ba? Sigurado po, boss. Mga tauhan ni Maruel Rivera. Sila nag-ambu sa inyo dahil iyong plate number ng kotseng ginamit nila sa mga Rivera na kapangalan. Ibinaba ni Arthur sa mesa ang isang papel kung saan nakaimprinta ang litrato ng isang grupo. Kinuha ito ni Rafael at agad namukha ng 2 tao sa litrato na siyang umatake sa kanilang mag-anak. Walang lumalabas sa salita sa kanyang bibig, ngunit ang isip niya ay naging okupado pansamantala. Marami siyang naiisip na posibilidad patungkol sa insidente na sigurado na si Maruel Rivera ang utak nito. Napatingin siya sa bintana ng opisina nang narinig ang hagik-hikan mula sa labas. Kinuha niya ang tungkod na nasa gilid upang maalalayan ang sarili sa pagtayo niya. Kaya ko, aniya kay Arthur na magtangka itong tulungan siya. Hirap man, pero tinis niya maglakad para makasilip sa bintana na nakapwesto sa gawi kung saan makikita ang hardin, at doon nakita niya sina Sofia kasama ang mga bisita nito. Arthur? Yes, boss. Huwag mo munang babanggitin kay Sophia ang tungkol dito. Dahil batid niyang kikilos si Sophia, agad oras na malaman nito na Rivera may kinalaman sa pag-atake sa kanila. At iyon ay hindi niya hahayaang mangyari. Hindi niya gustong masanay ito sa mundong ginagalawan niya. Napuno ng tawanan ng isang mesa kung saan naroon sina Sophia kasama si Michelle at ang ilang mga katrabaho nito noon sa nightclub. Narito sila sa pahingahan sa hardin sapagkat bukod sa presko ang hangin, maganda rin ang tanawin sa paligid. Grabe, as in salt, hindi ko kinaya ang sunod-sunod na activity namin ni husband. I mean, gets ko naman honeymoon namin pero parang wala siyang kapaguran. Kwento ni Michelle na ilang linggo na nakalipas matapos ang kasal niya, pero ngayon lang siya nagkaroon ng libreng oras para makipagkita kina Sophia. Pagbigyan mo na, babe. First time niya naman kamo, hindi ba? Ikaw pa lang ang unang babae na nakalasap ng langit sa kaniya. Enjoyin mo na lang. Wika naman ng isa sa mga kasama nila sa mesa. Well, nag-enjoy naman ako. Kaso, alam niyo yun. Palagi ako ang naglilid sa aming dalawa. Dahil clueless talaga ang husband ko sa ganung bagay. Palibhasa, subsub kasi sa pag-aaral at saka sa trabaho niya. Literal na wala siyang idea kung paano mag-perform sa kama. At least good boy, hindi ba? Secure ka na sa kanya. At alam mong wala kang ibang pagsisilosan kundi trabaho niya. Nararamdaman ko na siya na talaga ang para sa'yo, Michelle. Siya na ang pinakahuling tao na pakakasalan mo. Hoy, excuse me, parang ang dami ko namang naging asawa sa sinabi mo. Ani Michelle saka suminsin sa tasa ng kaping nasa harap niya. Marami na ba sa inyo yung 4? Malamang. Sabay-sabay nilang sagot na kinasapo na lamang ng noon ni Sophia dahil di niya kinakaya ang mga revelasyong naririnig niya. Oh, ikaw Sophia,
anong plano mo naman? Huwag kang tumawa lang dyan na parang audience lang. Mag-share ka naman. At gaya ng inaasahan, sa kanya ngayon ang spotlight. Kailan nyo ba balak magpakasal? Kailan nyo balak sundan ang panganay nyo? Pwedeng isa-isa lang. Natatawang wika ni Sophia sa katumikhim at lumingon muna sa paligid niya para masiguradong walang ibang tao ang makakarinig sa sasabihin niya. Well, ang totoo niyan, kailangan ko ng advice nyo sa bagay na to. Ilang araw nang gumugulo sa akin to at kailangan ko na may masasabihan. Sure Sophia, ano ba yun? Mapagkakatiwalaan mo kami. Ani Michelle na sinang-ayunan naman ng ibang kasama sa mesa. Halatang sabik na malaman ang sasabihin niya. Hindi ba't kaya kinakasal ang dalawang magkasintahan ay dahil mahal nila ang isa't isa? Panimula niya. Paano nyo malalaman na mahal nyo ang isang tao? Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanila. Seryoso ka, Sophia? Seryoso ka sa tanong mo? Ani Michelle. Seryoso ako. Aniya, dahil sa buong buhay niya, hindi siya nagkaroon ng seryosong kasintahan. Mayroon siyang mga nakarelasyon ng kabataan, subalit di niya sigurado kung nakaramdam siya ng pagmamahal sa mga iyon. I mean, aware naman kayo sa sitwasyon ko, hindi ba? Alam niyo naman kung paano ako napunta sa sitwasyong ganito. Nagkatinginan ang lahat bago mapagpasyang sumagot ni Michelle. Well, may iba't iba tayo ng definition ng love. At sa case mo, mahirap nga matukoy yan. Nagkaroon ka naman siguro ng kasintahan, hindi ba? Malamang nakaramdam ka na ng kilig, saya, or sakit sa mga nakarelasyon mo. Tanong nito at tumango naman agad siya. So ayan, example na din yan ng love. Pero hindi naman puro saya ang nararamdaman mo. Dahil papasok din yan yung sakit, yung selos, yung inggit, or kung yung pang mga negative emotions. Teka, sandali nga. Parang pinapakomplikado mo ang sitwasyon. Ang dami pang pasikot-sikot. Singit ng isa sa kabahagyang hinampas ang mesa para kuhanin ang atensyon ni Sophia. Ganito, iayon natin ang mga sitwasyon mo sa mga itatanong ko. Oo at hindi lang isasagot mo para madali tayo, Sophia. Okay ba? Nagtataka man ay tumango na lamang siya sa pag-asang malilinawan siya sa mga gumugulo sa isipan niya. Kaya mo bang mabuhay nang hindi siya kasama? Oo, hindi naman siya hangin para ikamatay ko. Huwag ka na mag-explain, babe. Oo or hindi lang nga, hindi ba? Ani Michelle, go proceed. Siya ba ang nakikita mo sa hinaharap na makakasama hanggang magdalaga ang anak ninyo? Napaisip siya. Oo. Nakaramdam ka na ba ng inis kapag nawawalan siya ng oras sa inyo ng anak mo? Napalunok siya. Oo. Makakaramdam ka ba ng saya o tuwa kapag nalaman mong ikakasal siya sa iba? Hindi. Okay lang ba siya magkaroon siya ng anak sa ibang babae? Siyempre hindi. Last one. Masaya ka ba sa piling ng asawa mo? Oo, masaya. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay puro saya ang nararamdaman ko. Bingo! Ayan, lumabas na sa bibig mo ang sagot sa tanong mo. Ani Michelle saka pumitik sa hangin. Tamang hindi puro saya ang mararamdaman mo sa pag-ibig. Pero kung alam mo naman sa sarili mo na masaya ka sa piling niya, abay, ano pang hinihintay mo? Pasko? Natahimik siya at aminado na lilawan na sa mga tanong sa kanyang isipan. Subalit mayroon pa ring parte sa kaniya ang nalalabuan patungkol sa magiging kinabukasan nila ni Rafael. Gayong ang mundo nito ay hindi maiwan-iwan. Alam mo, babe, naiintindihan ko kung bakit ka nag-aalinlangan. Kahit ako,
Ganyan rin ang mararamdaman ko kung yung partner ko ay mayroong delikadong mundo na tinitirhan. Pero tandaan mo, kung mahal ka niya, handa siyang iwanan yung mundong yun para sa'yo. Nakahanda siyang talikuran at bitawan ang isang bagay na nakakasama sa inyo at para na rin sa kaligtasan nyo. So anong gagawin ko? Papipiliin ko siya? Tanong niya. Hindi naman. Pero kung iyon ang paraan para malinawan ka, lalo na sa gumugulo sa'yo, bakit hindi mo subukan? Napalunok siya dahil may ideya na siya kung ano magiging sagot ni Rafael sa kaniya. Sofia. Napalingon ang lahat sa taong tumawag sa pangalan niya at natahimik sila na makita kung sino ito. Pwede ba kitang makausap? Binalik ni Sofia ang tingin sa mga kasama niya at nagpaalam para puntahan saglit si Rafael. Hindi ba't sabi ko sa'yo na huwag ka muna maglakad-lakad? Hindi pa magaling ang kanang hita mo. Sofia, katawan ko to at alam ko sa sarili ko kung kaya ko na o hindi pa. Anito, saka siya tinalikuran. Sumunod ka sa akin. May kailangan akong itanong sa'yo at importante ito. Imbis na magtanong ay sumunod na lamang si Rito at hindi maiwasang manibago dahil sa tungkod na gamit nito ngayon. Hindi naman ito permanente pero di siya sanay makita ito na maglakad pa ika-ika at mayroon tungkod na kasama bilang suporta sa pagtayo niya. Tungkol saan bang pag-uusapan natin? Tanong niya pero hindi ito kumibo kaya naghintay na lamang siya. At nang makarating sila sa water fountain, humarap ito sa kaniya. At kaagad siyang natigilan nang makita ang isang maliit na box na hawak nito sa kaliwang kamay niya. Rafael, hindi ko gustong papiliin mo ako, Sofia. Napatingin siya kay Rafael at nakaramdam ng kirot sa dibdib na makita sa mga mata nito ang lungkot. Narinig mo? Ayoko mamili dahil pareho kayong mahalaga sa akin. Anito, saka binuksan ang box na hawak at inilabas ang singsing na matagal niyang gustong isuot sa daliri ng babae sa harap niya. Pero kung tatanggapin mo to, nakahanda akong iwanan ang mundong kinatatakutan mo. Bigyan mo lang ako ng unti pang panahon para magawa ang misyon ko. At pagkatapos ay magsisimula na tayo bilang isang normal na pamilya. Nailagay ni Sofia ang kamay sa bibig niya. At kasabay noon ang paglandas ng luha sa kanyang pisngi. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman pero masaya siya sa kanyang narinig sa mga binitawang salita nito sa kaniya. Nabigla siya subalit masaya ang puso niya. Unti-unti siya naglakad palapit kay Rafael. Naanimoy may balak pang lumuhod pero pinigilan niya. Ano ba? Di mo na kailangan lumuhod. Aniya, sabay punas ng mga luha na pumapatak sa kanyang mga mata. Hindi mo ba ako tatanungin? Gumuhit ang ngiti sa labi ni Rafael bago ilahat kay Sofia ang singsing na hawak niya. Sofia, will you marry me? Imbis na makakuha ng sagot, isang sorpresang halik naman ang tinugon nito sa kaniya na siyang lalo nagpaligaya sa puso ng dalawa na ngayon ay magiging isa na. Isang kasal na kaya ang magsisimula ng panibagong buhay sa pag-iibigan ni Rafael at Sofia? Makaya kayang isakripisyo ni Rafael ang mundong kinalakihan niya alang-alang sa kanyang pamilya? Ano ang naghihintay na kapalaran sa kanilang lahat? Sabay-sabay po nating tunghayan sa susunod na kabanata ng ating kwento. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Paalam!